my beloved Boss Mike Severa. Oh, ba't ba nandito yan? Oh, dito talaga tayo. Wait lang. Pasok! Ang bangga ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Malapit na magkaayos sila. Lalo ngayong pinasabi na ang bise sa kanyang bantang ipapatay si PBBM. Oh, nakita mo? Yung mga gustong magpapatay dyan, alam na ng taong bayan. alam na talaga nila kasi na ikaw, Sara, gusto mo ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ayon, inumpisa ng pagrarally sa EDSA. Ano? Abangan nyo sa TikTok account ko po. Yung mga hindi pa nakapalo doon, magpalo kayo. Ito na, mga kababayan, pasok. Papatay mo kasi si Presidente. Lalo ngayong pinasabi na ang bise sa kanyang bantang ipapatay si PBBM. Oo Pero nga. may paliwanag dyan si VP Sara. Ano ang pakiliwanag? Pakinggan naman natin, mga kababayan. Baka naman mamaya, meron talaga. Sige, tuloy. At live mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Naku, nandoon pa rin pala si Sara, nagbabantay sa di umano'y syota niya. Oo, dahil sa sosyo. dahil sa sota na yan. Sota tuloy. Syota! Ni Santa, hindi princess, mga kababayan. Santa Fiona. Santa Fiona si Sara. Bakit? Ginodiyos ng mga DDS na tanga. Okay, tuloy. Bakit? Gio, nandiyan pa rin ba si VP Sara? Bok, binabantayan natin ngayon kung babalik ba dito o dito magpapalipas ng magdamag si Vice President Sara Duterte. Muntik pang madulas, mga kababayan eh. Sasabihin ng Dutay eh. Tingnan nyo, pakinggan nyo ha. Sasabihin nyo na Dutay eh. Gio Robles. Pasok. Diretso mo na, sabihin mo na Dutay. Tuloy. Dito magpapalipas ng magdamag si Vice President Sara Duterte. Uy, Sara, tandaan mo to ha, si Gio Robles. Muntik madulas, sabihan ka ba naman ng Sara Duterte? Tandaan mo, Sara, yung mga jingle namin, baka lalo nilang matandaan na Duterte ka. Mga tutuwa ako ngayon sa nangyaring kanta na yan. Ano? Okay. Ulitin mo. Masarap pakinggan eh. Oo, muntik mamali eh. Muntik mamali talaga, mga kababayan eh. Matawag si Sara Duterte. Si Santa Fiona ng Duterte. Bok, binabantayan natin ngayon kung babalik ba dito o dito magpapalipas ng magdamag si Vice President Sara Duterte. Duterte! Duterte! Tignan, itama mo, magagalit yung mga DDS dito. Mahal na mahal ko pa naman yung mga yan. Ay, huwag kayong mag-alala, mga DDS. Oo, mahal na mahal ko kayo. Love you. Love you. Sa mga DDS na mga pumila, na mga nagpa-picture sa akin ha. Tanda ko kayo, tag nyo naman ako. Sige, tuloy. Duterte. Pero sa ngayon parang touch move sa larong chess ang senaryo na tila gustong linawin muli ni VP Sara Duterte kaugnay sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos na anya taken out of logical context. Nako! Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Naku, paano mo naman? Hindi daw nabibili ng pera kasi ninanakaw niya. Hindi nagpapaareglo kasi marami na daw siya. Hindi nabibili ng pera, ulitin ko lang dahil ninanakaw niya. Mga kababayan, grabe no? Grabe talaga. Sige, Sara, daming pinaglalaban yung nasa likod mo, madalas kong makita yan. Halos dikit mo na. Okay, tuloy. Palabang Vice President Sara Duterte ang humarap sa media.
Hindi Nagpapalakas loob lang yan. Papalakas loob. na raw siya makikipag-ayos pa sa dating kaalyado at running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang Oy, sa mga hindi pa subscribe dito sa partner ko. Tandaan nyo, hindi lang katawan mataba dyan, pati utak mataba yan. Oo. Okay, tuloy. Ang taba ng utak ni Madam Eli talaga, grabe. Tuloy. Inang sa pina ng NBI sa kanyang opisina para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Oo nga, naku, terorista. Terorista yung hinahangaan nila. Ay, hindi, ginojus nila. Santa Fiona, ikaw pala ay malapit ng mabansagang terorista. Pero, mga kababayan, si Santa Fiona, ay nako, pinalagan ng mga media. Saan? Sa ibang bansa. Ang tawag nila talaga sa kanya, terorista. Oo. Kita nyo, mga kababayan. Sige, tuloy. Sige, Arnold Lopez, sige. Inggitin nyo sila. Pag ako nainis, bahala kayo ha. Yung bunganga ko, hindi ko napipigilan to. Tuloy. Legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng sabina. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Sara, may due process daw. Baka naman, Santa Fiona. Tandaan mo, sa mga taong grasa ka lang ikaw ang sinasamba. Pero yung mga katulad namin, lalo na ni NBI Director, hindi kami sumasamba. Saan? Sa tulad mo na makademonyo kaya Sara, dumalo ka na. Dalo ka na, gusto mo samahan pa kita. Habang may jingle tayo. Yung kanina pinatugtog ko. Santa Fiona, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Dapat ganun Santa Fiona. Pete. Harry Roque. Ayos sige, tuloy. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Paliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yan na nga mga kababayan, pero alam nyo mga kababayan, nako, iwas na iwas yan si Santa Fiona nila. Lagyan natin ang Santa Fiona nila kasi kanila lang yan. Diba? Yung inyong Santa Fiona, akala ko ba kakaiba? Bakit nung pinatawag ng NBI, biglang naglaho na parang bula? Ang daming alibay. Hindi mo alam kung ano totoo. Minsan ang alibay, nauutot siya. Nauutot lang pala. Dalhin mo na sa NBI, okay lang naman na maamoy nila. Bakit? Dahil amoy na namin. Ang baho mo talaga. Kalma, baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di po ba? Kung yung baho lang mga kababayan amoy na amoy na. Okay, tuloy. Ipinaliwanag ni Inday Sara ang mga binitawan niyang salita. Kapag namatay ako, in the context of... Naku, todo paliwanag na. Samantalang kamakailan mga kababayan, todo diin yan. Ang diin-diin kong magbigkas na ipapatay mo. Patayin mo si Bongbong Marcos, si Liza at si Martin. Diba? Biglang kumambyo na si Sara. Mukhang nakainom na ng 2 beses ng gamot niya. Di po ba? Mukhang 2 beses uminom ng gamot niya. Kaya ngayon nahimasmasan siya. Biglang sabi niya, joke lang yon. Kung nung nakaraan no joke, J. Timblique. Ngayon, ay nako, joke na lang daw yun. Ay nako, Sara, kailan ka ba matatauhan talaga? Hindi porke sinasamba ka ng mga taong grasa, pwede na.
Sana, pwede mo naman dalhin sila sa ibang lugar. Oo. Bumili ka ng isang isla, kaya mo naman. Bakit? Dami mong nakurakot eh. O, dalhin mo lahat yung taong grasa. Gumawa kayo ng sarili nyong bansa. Di mo ba? Ganon ang gawin mo. Bumili ka ng sarili mong isla. Tapos, ang gawin mo, dalhin mo lahat yung mga taong grasa. At doon, mga kababayan, siya na ang santo nila. Gagawin siyang santo doon. Oo, sasambahin siya. Oo, sama mo sino? Si Maharlika Banatbay at mga amuyong na iba. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, ano na? Tama naman, di ba? Doon sila magpunta. Tapos sumama na yung mga amuyong ng mga vlogger at mga DDS na mahal ko pero mas mahal nyo to, di ba? Samahan nyo. Doon kayo magbablog araw-araw, tutok nyo sa mukha niya. Di ba? Habang kayo nananamba sa inyong bago na isla, sama-sama mga tangamang bobo at taong grasa, ay yung mga vlogger na mga bobo, tutok nyo yung camera nyo, yung mga cellphone nyo sa mukha niya. Dito ba, mga kababayan? Sulit na sulit kayo. Biruin ninyo, mga kababayan. Ha? Yung idol nyo kasama nyo sa isang isla lang? Doon kayo mag-cruise. Oo. Pagawa kayo ng malaking litrato. Tapos, hawakan nyo. Oo. Tapos, mag-cruise kayo. Manamba kayo dito. Diba gano'n naman ginagawa nyo? Kaya, okay lang yun. Unawa namin yun. Karapatan nyong mamili kung sino ang gawin nyong Santa Fiona. Tutok nyo daw sa nguso. Sabi ni Ai Chang. Ay, nako mga kababayan. Ano na? Putik na yan. Dito na nga lang tayo. Mas maganda to. Pasok! Let's go mga kababayan! Ihanda nyo na ang tubig, at tayo magpa-party-party na lang. Opo, pagkatapos nito, paalaman. Mga kababayan, ang Diyos ng mga taong grasa, representing Santa Fiona. Kalma. Baby, kalma. Let's go! Let's go! Chimney, Let's go! Chimney! Baklang mataba! Baklang mataba! Dog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel dito, travel dyan. Tinanong sa Kongreso, umiiyak naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba, baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng yubaba. Confidential fund, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos minustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente, naku masama yan dahil. Uy, masama yan, Inday. Dinamay mo pa si Presidente sa pagpapatay mo. Pasok! Ha! Dahil naku po, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat kumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba.
Putik na yan yung mga ano rito. Huwag na kayong magalit. Oo. Kayo naman. Yung mga DDS galit na galit. Oo, si Argo nandito na. Huwag kayong magalit. Oo. Kasiyahan lang to. Gusto ko lang bigyan ng pang-zumba yung mga nandito. Sobrang busy ng mga yan sa pagtatrabaho. Palibasa itong mga DDS. Puro palilimos ang gusto. Mga BBM. Oh, mga ka-BBM, alam nyo naman tayo. Aba, nagtatrabaho. Sa sobrang kabisihan mga kababayan, nakakalimutan nyo na mag-exercise, no? Kaya nga mga kababayan, etong kantang to ay handog namin sa inyo ng aking partner, si Madam Ellie. Ang gusto ko sana mga kababayan, oo, lumabas yung ating model na si Fiona. At lumabas din yung ating model na si Harry Roque. Sila ang gaganap sa music video, mga kababayan, netong kantang to. Okay ba mga kababayan? So paano yan? Hanggang dito na lang. Bibitinin ko ulit, ha? Bibitinin ko kayo ulit. Alam ko naman nag-enjoy na kayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang. Mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.